Yan, Philippians 2, verse 12 to 16. Sabay-sabay. Sabi po dito, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So, si Pablo po ay nakikipag-usap sa simbahan ng Filipos na sila po ay mag-practice or mag-work out, i-work out yung kanilang personal na kaligtasan. So, ang kausap niya ay mga ligtas. Okay? At ang nais ni Paul, wag lang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng bibig. Amen? Dapat kung tunay kang ligtas, ay isabuhay mo ito. Amen? Ipakita mo ito sa ibang tao. Amen po? So, the need for a spiritual workout. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, i-bless mo po yung salita ngayong hapon at abutin mo po ang puso ng lahat ng nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo na po kayo. So, pasalamatan natin si Sister Rina Niebla. Salamat po sa inyong panahon. Okay? So, ngayon pong hapon ay pag-usapan po natin itong pangangailangan ng spiritual workout. Okay? Bakit ito need? Bakit ito essential? Bakit kailangan ito? Okay? Alam natin na ang salvation natin ay hindi lang po one-sided. Ibig sabihin, hindi lang ito dapat in the sight of God. Dapat po ang salvation ay in the sight of man din. Ibig sabihin, saved ka by the grace of God, kaya okay na ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Ayos na, hindi ka na mapapahamak. Diba? Pero may mga tao pong nakatingin sa buhay natin. So, ayos na ang tingin ng Diyos sa'yo. Diba? Ayos ba ang tingin ng kapwa mo sa'yo? Yan po ang tanong, diba? Ayos na ang tingin ng Panginoon sa'yo kasi nung sumampalataya ka kay Jesucristo, ikaw ay accepted in the beloved na, sabi ng Ephesians chapter 1 verse 6. Accepted na, tayo po ay katanggap-tanggap na sa harap ng Diyos through the blood of Jesus Christ. Tama? Nasa iyo na si Kristo, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So kung nasa iyo na yung way, nasa iyo na yung truth, nasa iyo na yung life, so accepted ka na through that beloved. Ang beloved po ay si Jesus Christ. Pero hindi laging ang buhay natin bilang mga accepted ay acceptable. So dapat, kung accepted ka na, mabuhay ka ng acceptable life. Amen po? At yan nga po. Nandyan ang mga talatang yan para turuan tayo na mag-work out, okay, ng ating mga sariling pahayag ng kaligtasan. Okay. So, Paul has spent plenty of time encouraging the Philippian church to be humble and submissive to the Father and to the Lord Jesus Christ. Okay? So, kaya pag binasa nyo yung Philippians chapter 2, puro yan humility ang tinuturo ni Paul dyan. Huwag tayong mayabang, huwag tayong sarili lang ang iniisip. O, sampulan natin, no? Bakit humility ang itinuturo ni Paul dyan. Tingnan nyo sa verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory. Ayan, no? Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Diba? Kapakumbabaan ng isipan. Let each esteem other better than themselves. Ituring mo ang kapwa mo na mas higit sa'yo. Di po ba, ang sarap niya, no, sa pakiramdam na ang kapwa mo, ang laging sinasabi sa'yo, galing mo,
mas magaling ka sa akin. Di ba? So, lagi nating itinuturing yung kapwa na higit sa atin. Kahit hindi naman, pero sinasabi mo pa rin, galing mo, mas higit ka sa akin. So, yung inadresan mo nun, ganun din ang sasabihin. Hindi, mas magaling ka sa akin. Di ba? So, kapakumbabaan. Ibig pong sabihin nito ay wala pong mangyayaring strife, no? Pagtatalo, walang mangyayaring away. Kung parehas kayo, nagpapakumbaba. Pero pagtataasan, sabihin mo, ang galing ko. Oh, sabihin, oh, galing na ba yun? Oh, away na yan, amen? Bakit? Ano bang tingin mo sa galing mo? Oh, away na yan, amen? Pero pag ini-esteem mo ang others better than yourselves, walang mangyayaring strife. So, Paul is talking about humility. Amen? Tingnan niyo pa sa verse 4. Look not every man on his own things. Wag lang sarili ang titingnan. Wag lang yung bagay na pang sarili. Amen? Sabihin, tinuturuan tayo ni Paul na wag tayong selfish. Wag yung ang laging pangangailangan ang ating iniisip, yung sarili natin. Yung pangangailangan ng iba ay hindi. Okay? So sabi diyan, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So laging iisipin, kumain na kaya si ganito? 'Di ba? Ako di pa kumakain, 'di ba? Pero dapat isipin mo rin, kumain na kaya si ganito? Oo, ako di pa kumakain, 'di ba? Pero siya, kung di rin kumakain, 'di ba? Pangalawang iisipin mo ay ako kaya ko pa ang gutom ko. Siya kaya niya pa ang gutom niya. Amen? O, palalain natin. Kunyari, isang araw ka nang di kumain. Diba? Isipin mo yung iba. Siya, isang araw nang di kumakain din. Ako kaya ko pa isang araw. Siya kaya niya pa. Amen? O, pag pinalala mo pa, doon, makikita mo na kung talagang concern ka sa iba. Amen po? So mga kapatid ay dito po kasama sa prueba, no, ng ating kaligtasan ay ang pag-work out natin or pagsasabuhay nito. Hindi naman po nakakapagligtas ang pagsasabuhay ng kaligtasan. Pero isa po ito sa tinitingnan ng mga tao. Amen po? Kasi ang Diyos, lahat ng bagay kita na ng Panginoon. So, hindi mo na kailangang i-prove. Diba? Sa harapan ng Diyos, amen, ang iyong kaligtasan, kasi kung tunay kang ligtas, alam na ng Diyos yan. Amen po? In fact, ang Holy Spirit, hindi papasok sa puso nang di naman tunay na tumanggap kay Jesucristo. Kaya yung nagkukunwari na tumanggap daw kay Jesucristo, pag di yan totoo, dahil nagkukunwari nga, walang Holy Spirit yan. Amen po? Hindi papasok ang Holy Spirit sa buhay ng isang taong di tapat sa pagtanggap kay Jesucristo. Okay? So kaya, importante po na sa ating mga buhay, i-work out natin ang ating personal salvation. Okay? So, number 1, a challenge. Sa verse 12 po, ang challenge po dyan ay yung salitang work out your own salvation. Challenge yan. Okay? Kasi, masasabi mo na ang sabihin mong ikaw ay saved ay magandang bagay. Amen? Kalugod-lugod, napakasarap pakinggan. Pero ang ipamuhay mo ang iyong sinasabi, challenge yan. Okay? Madaling masave, by the grace of God, regalo ang salvation. Amen? Pero ito'y dapat patunayan. At pag pinatunayan mo ito, kailangan nito ng pagpapakumbaba, kailangan dito ang pagiging totoo, kailangan dito ang pagsasabuhay. Okay? Meron pong effort na lalabas. So, work out your own salvation. Not for salvation. Not for salvation. Pansinin nyo yung linya, work out your own salvation. So, sabihin, may salvation na. May salvation na. I-work out lang. Okay? Ang Philippian church po, mga saved na ito. Okay? Philippians 1:1, tingnan nyo kung sinong kausap ni Paul. Hindi sila sinners. Hindi sila sinners na masisave pa lang.
kundi sila'y saints na. Ibig sabihin ng saints, saved na. Amen? O, ayan ang linaw, Philippians 1:1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi with the bishops and deacons. So, mga saints na ito. Sabihin, mga banal na, mga napawalang sala na. Yan ang santo, di ba? Napawalang sala, banal, di ba? Oh, so, sila ay saved na. Pero yung sinasabing work out, ang sabi ay kung saved ka, ay patunayan mo. Amen? Oh, work out, literally, ang kahulugan ay to bring to the fullest completion. Yan po ang meaning ng work out. To bring to the fullest completion. Yan. So, ito'y ginagamit sa mining. Use of mining. To get every ounce ore out of a mine. Okay? Ibig sabihin nito, yung lahat ng makikita mo doon sa minahan. Okay? To the fullest. Dahil yun nga ang goal mo, kaya ka nga nagmina eh. Amen? Nakunin mo lahat ng meron doong himinimina. Amen? So, it was used of mining. Number 2, it was used of farming. Ang workout ay ginagamit din ito, sinasagawa ito ng mga magsasaka to work the land to achieve the greatest possible harvest. So, ganun din po ang kaligtasan, di ba? Save ka na. Okay? Parang farming na may land na. Hindi sila mag-work out sa land para magka-land. May land na. Okay, ang gagawin, i-work out lang para mataniman ng maayos at maganda ang maging bunga. So, ang kaligtasan natin, meron na. Amen? Nung sampalatayanan mo si Jesus Christ sa John 3:16, sa John 1:12, sa Acts 4:12, di ba? Sa Acts 16:30 and 31, sa Romans chapter 10, verse 9 and 10, yung mga talatang nagsasabi na ikaw, nung sumampalataya kay Jesu Cristo, ay may buhay na walang hanggan, may kaligtasan, nasa iyo na yan. Amen? Kaya lang, kailangan i-work out para yung greatest possible harvest makita. Diba? So, ikaw na Kristiyano, huwag ka nang patulog-tulog. Amen po? Dahil ito na yung panahon na ang potensyal, lahat ng potensyal nasa iyo. Diba sa Acts 1:11? Diba yung kanina? Amen? Gazing up into heaven. Sabi ng anghel, kayong mga lalaki, di ba? Why are you standing up and gazing up into heaven? Sabi niya, bakit kayo patulog-tulog? Mamaya niyan, gumising kayo sa langit. Di ba? Okay, joke lang po. Ayan, nagkamali lang ng basa. No? Gazing eh, hindi gising. No? Okay, kaya hoy, gising, sabi ni Ted Pilon. Okay? So, letter A, it is a challenge to grow. Okay? Yung sinasabi ni Paul na work out your own salvation, challenge yan. Amen? Kung baga sa pastor na sumisigaw pag nagpipreach, ganito sinasabi niya, ligtas ka ba? Sabi ng mga tao, yes! Amen! Talakasan niya, ligtas ka ba? Amen! Yes! Sigurado ka bang ligtas? Oh, yes! Tapos sisigawan ng malakas, patunayan mo! Ano, no? Ang sakit. Di ba? Tunayan mo! Kung talagang save ka, patunayan mo. Amen po? Sabi nga nung kanta, di ba? Meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Amen? Ang inuming mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba ay tapayang luma rin? Kalimutan mo na ang nakaraan. Ngayon nakalaan ang buhay mo sa Panginoon. Ang mga dati mong gawi na lagi na lang mali, hindi ka siya-siya sa Panginoon, diba? Patunayan mong ikaw ay ligtas. Amen? Wag na yung pabago-bago, yung parang onyango ba? Amen? Yung onyango na kung anong madikita na kulay, ganun ang kulay mo. Amen? Ito pong damit ko, hindi naman talaga to kulay blue eh. Nadikit lang sa blue. Kaya nag-blue. Tawag diyan, onyango.
Okay? Pag umiwalay ako dito sa blue, punta ako doon, black na to. Ganun ang unyango. Okay? So, joke lang po. Hindi po ito black. Blue talaga to. Okay? So, it's a challenge to grow. Amen? Dapat nag-grow tayo. Huwag tayong stagnant. Huwag tayong walang na-accomplish at walang nararating. Letter B, a challenge to glow. Mga ano lang to mga klase ng pagkain, di ba? Grow, glow. A challenge to glow. God never called you to be a cheap imitation of anyone else. We are to reflect Christ. Maliwanag? Hindi somebody, hindi anybody ang ating ginagaya na human. We are imitating Christ. Hanggat di ka nagiging Christ-like, walang-wala pa tayong nararating. Pag di ka pa Christ-like sa character, di ka pa Christ-like sa walk, di ka pa Christ-like sa talk, dami pang sablay na doon mo makikilala. Kaya nga, sabi ni Paul, huwag i-compare ang sarili sa kapwa. I-compare mo ang sarili mo kay Kristo. At doon mo malalaman gaano siya kadakila at gaano ka kawawa. Amen po? By the grace of God lang tayo. Amen? So, example, yung moon sa kayong sun. Diba? Yung moon, humihiram yan ng liwanag sa sun. Okay? So, you can display a reflection that no one else can duplicate. Iba-iba po tayo pag humarap tayo kay Kristo. Iba-ibang duplication or iba-ibang iba-iba ang ating nakikitang shadow doon. Okay? Ibig sabihin, ako, iba ang itsura ko pag tumingin ako sa salamin. Hindi ko pwedeng hanapin ang itsura ko sa itsura mo. Amen po? Pag tumingin tayo sa salamin, ipagpalagay mo na ang salamin si Kristo. Amen? At ang magre-reflect doon, di ba, kung sino yung nanalamin. Alangan namang pagsalamin mo, hindi ako to eh. Kamali ang salamin na to eh. Mali ito eh. Peke ito eh. Hindi ako to. Kamukha ko si Alden Richard. Bakit ganito? Kamukha ko na si ano. Di ba? Pwede ba magsinungaling yung salamin? Hindi. So, hindi mo pwedeng hanapin yung wala sa'yo doon sa iba. Kasi pag nagsalamin din yon, ibang reflection din. Kanyang reflection din ang makikita. So sa hulmahan ng Panginoon, iba-iba tayo. Kaya unique tayo sa harapan ng Diyos. Di ba? Dahil kanya-kanya tayo sa pagharap sa Kanya, hindi ka saklaw ng kapwa mo. Amen po? Hindi ka pananagutan ng magulang mo. Bawat isa sa atin ay sa Panginoon nakikipag-deal. Amen po? Kaya bawal ang gumive up dahil lang sinabi ng tao. Amen po? Oo, bawal gumive up dahil sinabi ng tao. Magpakalakas tayo. A challenge to grow, a challenge to glow. Siyempre, isipin nyo, a challenge to go. Pero hindi. A challenge to be grateful. Okay? Kaya yung word dyan ay fear and trembling. Okay? Ibig sabihin po ng fear, yan po yung gladness. Okay? Pag sinabing fear, yung ikaw ay mapagpasalamat na hindi mo ipagyayabang ang nasayo dahil biyaya lang yan. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng fear and trembling. Okay? Our business is a serious business. Okay? Our business is a serious business. So, kaya kailangan ng fear and trembling. Maliwanag po? Oo. Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 29. Diba? Yung mga bagay na yan na sinasabi dyan ay wag daw nating ituring na laro yung gawain. Diba? I-take natin ito na seryoso. It is a serious business. Souls are at stake. We are entering an unknown.
No one knows how much following Jesus is going to cost them or where it will end or where it will lead. Okay? Pero pag ang Diyos ang nagli-lead sa'yo, diba, kasama mo ang kanyang pangako. Okay na? So, kaya kailangan natin, yung mga talatang yan, basahin nyo na lang yan, okay, na sinasabi na i-take natin na seryoso ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Niligtas ka niya na may dahilan. Di ka niya niligtas para maging walang pakinabang. Okay? Kaya may kanya-kanya tayong kinakabisihan sa buhay, di ba? Pero hindi yan reason para yung relasyon mo sa Panginoon, pabayaan mo. Tama po ba? May kanya-kanya tayong pananagutan pagharap natin sa Panginoon. Okay? We will face God and give an account of our lives. 2 Corinthians 5:10, Romans 14:12, okay? 1 Corinthians 3:13 hanggang 15. Yung mga talatang yan ay nagsasabi na haharap ka sa luklukan ng hukuman ng Panginoon. Okay? So it's a challenge to grow, to glow, and to be grateful. Kaya nga, fear and trembling. Amen? Kristiyano, sana hindi tayo nagiging manhid. Pag di ka nakaka-attend, dapat ang nararamdaman mo, miserable. Kumusta ka, Brad? Mga 1 taon ka nang di uma-attend, Okay naman, Pastor. Masaya. Masaya ka pa ng ganon? O, kumusta devotion mo, Brad? Okay lang po. Masaya. Ang saya mo, Amen? Di ka na nakakapag-Bible, di ka na nakapagsisimba, masaya ka pa rin. Amen? Dapat ang sasabihin natin, hindi po masaya, hindi po tama ang ginagawa ko. Amen? Dahil ako po ay nakakalimot sa Panginoon. Okay? So, hindi po tama at hindi dapat konsintihin, no? Yung mga Kristiyano na nabubuhay na parang unbeliever. Hindi ka na unbeliever. Okay? Bakit ba di natin matanggap yun na hindi ka na taga-sanlibutan? Estranghero ka lang dito. Huwag natin masyadong yakapin ang mundo. Ang mundong to ay mawawala at ang mundong to ay lilipas. Pag niyakap mo yan, kasama kang lilipas ng mundong to. Okay? Gaano ba katotoo yung sinasabi ko? Buksan niyo po sa 1 John 2:15. Ang linaw po niyan. Okay? Kung meron kayong Tagalog, basahin ko sa Tagalog. Dito po ang nakalagay. 1 John, siyempre Tagalog, di unang Juan, amen? Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15. Tagalog. Okay? Gusto nyo, Cebuana pa. Tagalog muna. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masasamang pita, ang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas. Nakita niyo po? Ang sanlibutan pala, lumilipas. Di ba? At ang masasamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. So, ang sanlibutan, lumilipas. Yung mga uso ngayon, next year or next 5 years, hindi na uso yan. Kaya wag nating yakapin yan dahil dadalhin ka niyan sa paglipas niya. Amen? Pag lumipas yan, nakayakap ka. Okay? Parang ganito. Yung gulong, di ba? Pag niyakap mo yung gulong, umaandar yan. Madadaganan ka niyan. Amen po? So, ang sanlibutan ay parang gulong. Okay? Na pag niyakap mo, didiretso yan sa pag-andar, paabante, or paatras. Pag nakayakap ka dyan, durog ka dyan. Amen?
Ang gulong ay nagagasgas at dahil kasama kang nakayakap doon, kasama kang magagasgas. So parang ganito, ang mundo ay lumilipas, pag yumakap ka sa mundo, kasama kang lilipas. Kaya maraming Kristiyano, in na in sa sanlibutan, out na out sa ministry. Amen? Kabisado ang nangyayari sa mundo. Pero ang nangyayari sa ministry, di alam. Amen? Walang memory verse, kundi John 11:35. Amen? Walang ibang paboritong aklat, kundi yung Judith sa Katubit. Diba? Wala pa sa Bible. Amen? Walang ibang paboritong Bible character, kundi si Hercules. Wala sa Bible yan eh. Diba? Yung Bible character eh. Amen? Diba? Ang paboritong kwento ay yung may 3 bebe akong nakita. Nasa Bible ba yan? Amen? Mapayat, mataba ang mga bebe. Amen? Ngunit ang isa ay may pakpak sa likod, nag-iisa. Siyang leader na tinatawag ng kwak-kwak. sorry. Mali. Tayo na sa ilog ang sabi, kuminding ng kuminding ang mga bebe. Ngunit ang may pakpak sa likod, nag-iisa. Siyang leader na nagsasabi ng kwak-kwak. Okay? Kabisado yan, di ba? Sige, pakantay mo ng Amazing Grace. Hindi alam. Amen? Di ba? Pero yung kwak-kwak-kwak, kabisado yan. Amen? Psalms 3:16. Okay? Hirap yan, amen? So, a challenge to grow, to glow, and to be grateful. Number 2, a companion. A companion. So, huwag ka mag-alala sa pagsabuhay ng kaligtasan. Kasi may kasama ka. Huwag nating ituring na nung utusan ako ng Panginoon at ang utos niya sobrang bigat. Hindi, may kasama ka. Basa sa verse 13, sabi diyan, for it is God which worketh in you. So, hindi naman pala ikaw eh. It is God which worketh in you. May companion ka, amen? Hindi ka papayagan ng Panginoon na isabuhay mo ang Christian life na di ka niya tutulungan, na di ka niya sasamahan. Amen po? Alam naman ng Panginoon na mahirap. Marami tayong kabigatan, mga burdens, mga pangangailangan. Amen po? Pero pagka sinamahan ka ng Diyos, bearable, doable, amen? Kaya nga sabi ni Isaiah, nung nagtanong ang Panginoon, sinong susuguin ko? Diba? Sumagot si Isaiah, here am I, Lord, send me. Diba? You know my tears. You know my fears. You know I'm just a human. Diba? I have a weakness. But if you lead me, I will follow. Amen? When God leads you, diba? When God guides, sabi nga, He provides. When God guides, He provides. Huwag kang matakot sumunod sa panawagan ng Panginoon. Amen po? Ang matakot ka, yung mabuhay ka outside the umbrella of God's will. Subukan mong lumayo sa umbrella ng Panginoon. Diba? Prone ka na sa ulan. Prone ka na sa bagyo. Prone ka na sa kung ano mang nangyayari sa labas ng umbrella. Pero pag nasa loob ka ng umbrella ng Diyos, protected ka. Amen po? Hindi lang po silin ang nagpuprotekta sa atin. Amen? Protektado ka ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng silin. Amen? So, a work in verse 12 means to fully complete. Yan ang word na work. Okay? Work. Fully complete. Here, the word means to energize. This verse means that God gives us the energy to do His will. We do not have to do it alone. God works in us. Ang linaw naman, di ba? For it is God which worketh in you. So ano yan? Dalawa. One, to will. It is God which worketh in you, both to will. So God reveals His will unto us, and
coaxes us into adopting His will as our own. Yan po ang salitang God worketh in you. To will. Kasi sa totoo lang, our will is a contradiction of God's will. Our own will. Amen? Sometimes, ito'y kumukontra sa kalooban ng Diyos. Tama? Pero kapag ang will natin ay na-overpower ng will ng Panginoon at nagpasakop tayo sa will ng Panginoon, di ba? Yung hindi sa tingin mo ay hindi possible, magiging possible. Because it is God which worketh in us, both to will. Maraming Kristiyano dati ayaw, pero by the will of God, naging gusto. Amen po? Oo, may mga Kristiyano na dati ayaw talaga ng Bible, ayaw talaga niya na nagsusuot ng slacks, ayaw niya talaga na nagbabarong, na naglolong sleeve, ayaw niya talaga ng buhok na ganito, di ba? Ayaw niya talaga ng siya'y gwapo. Amen? Pero nung naging Kristiyano, yung kalooban ng Diyos, yun na rin ang kalooban niya. Amen? Maayos na rin pumorma, maayos na rin makisama, di ba? Positibo na rin sa buhay, na akala mo maraming pera, kahit walang laman ng bulsa, nakaporma. Amen? Sabihin sa'yo ng kaibigan mo, forma ka ng forma, wala ka naman pera. At least may forma. Di ba? Ikaw naman, maporma, wala forma, di ba? Marami kang ang pera, wala ka namang forma. Napagkakamalan ka tuloy na pulubi. Amen? Di baling walang pera, basta maporma. Amen? Di ba? Sasabihin sa'yo, congressman. Di ba? Ninong. Amen? Ano po? Tawa ang to will. Number 2 ay to do. To will and to do. So not only are energized to know His will, but we are empowered to do His will. Not just to know, but to do His will as well. The Holy Spirit is the key. Okay? Kaya nga sabi ng John 14:6, di po ba, si Jesus Christ ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? At inutusan niya ang Holy Spirit na manahan sa atin para i-reveal ng Holy Spirit ang mga kulang sa atin. Okay? God works in so that we can work out. So, it is a companion. So, ano man po ang lakaran natin pagkasama mo ang Diyos? Sabi ni David, di ba? I will not fear. Di ba? For thou art with me. Okay? So, hindi paganda. Pero pagkasama mo ang Diyos, kahit hindi magandang karanasan, nagiging maganda sa bandang dulo. Okay? Number 3. Sinabi ko ba kanina, 3 lang? Hindi naman. Okay, 4 ito. Tapos may 10 subpoint. Okay, number 3, a command. A command. For alliteration's sake, a challenge, a companion, a command. Ano ang command dyan? Without murmuring and disputing. Okay, wala daw pagbubulong-bulungan at pagtatalo. Utos yan. Pag isinagawa mo, isinabuhay mo ang kaligtasan, walang bulong-bulong. O yan si pastor, lahat na lang ng preaching patamak sa akin. Bulong-bulong yan eh. Amen? Ako na naman yan. Diba? Kaya napapayuko sa preaching eh. Amen? Pero tandaan nyo, hindi lahat ng napapayuko sa preaching ay tinamaan. Ang iba natutulog. Amen? Oo, akala nyo ba pag napayuko sa preaching, ako yun magbabago na ako. Payuko, ang tagal. Hindi yan talaga natamaan or hindi yan nagpipray. Tulog yan. Amen? Kaya iwasan natin yung murmuring, amen? Amen? We are to carry out God's work and will in an empty atmosphere of. Ano-ano ang dapat i-empty natin? 1 ay murmurings. Okay? Ang ibig sabihin ng murmurings ay secret disputes. Kala mo naman.
Kunyari, nagsisimba sila. Kala mo naman, lahat ba ng nagsisimba ay mabubuti? Diba? At tingin niya naman, yung mga di nagsisimba, mga masasama ang ugali. Eh at least, yung nagsisimba, mapagkakamalang mabuti. Sige nga, yung di nagsisimba, mapagkakamalan bang mabuti? Alam mo naman sabi, alam mo kahit di ako nagsisimba, mahal ko ang Diyos. Ay, mahirap paniwalaan yun. Amen? Alam mo, kahit palamura ako, malinis ang puso ko. Pwede ba yun? Kahit palamura, malinis ang puso? Amen? Diba? Oh, parang yung naglalasing eh. Oh, brother, oh, tama ba itong ginagawa ko? Diba? Oh, eh, siyempre, hinihingi yung opinion mo. Oh, ang sasagot mo. Siyempre, kaya mo nga ginagawa yan eh. Ibig sabihin, tama yan. Hindi mo yan gagawin kung mali yan eh. Amen? So, kaya mo yung ginagawa kasi tama. Yun ay para sa'yo. Pero pag Bible ang pag-uusapan, mali yan. Amen? Sabi ng Bible, sino daw ang mayroong maraming kapighatian, mayroong maraming kalungkutan? Sino daw ang may mapulang mata? O, di ba? O, di ba yung nag-drugs? Sino daw yung may malaking mata? Sorry, hindi pala malaki. Mapula, di ba? O, yung nakatitig ng husto sa ala. Kaya sabi ni Solomon, don't look on the wine while it is red. Kasi mahihigop ng mata mo yung pula nun, pupula mata mo. Amen po? Nasa Bible ba yung sinasabi ko? Oh, hanapin nyo, Proverbs. Okay? Sino ang may maraming kapanglawan sa buhay? Diba? Yung mga lasinggero. Okay? Oh, wag naman magagalit yung lasinggero, ha? Okay? So, pag sinabing murmuring, secret disputes. Okay? Yung bang kahit matutulog ka na lang, nagbubulong-bulong ka pa. Talaga matanggap. Diba? Pag ako naging pastor. May paghihiganti na, no? Oh, diba? Displeasure and complaining. Yan yung murmurings. This is carried out more privately than publicly. Pero ang masama sa murmurings, okay, nagiginig kayo? Ang masama sa murmurings, sinasaktan mo ang sarili mo na walang kaalam-alam yung kapwa mo. Sinasaksak mo na pala sarili mo, di alam ng kapwa mo. Yan ang murmuring. Bugbog sarado na yung sarili mo, ang may gawa, ikaw. Amen po? Ang tawag yan, murmurings. Oh, huwag kayo magmumurmur, ha? Anong Tagalog ng murmuring? Murmur. Anong Tagalog? Murmur. Sabi ng murmur, sige pa, sige pa. More. Di ba? Pag nag-special number, oh, nagustuhan mo. Sabi mo, more, more. Yan. Sabi mo, sige pa, sige pa. More, more. Okay? Oh. Hindi yan. Ililista nyo agad eh. Ibig sabihin ng murmur, no? Murmuring ay reklamador. Sabi ni Paul, utos niya yan. Diba? I-work out nyo yung salvation nyo nang walang pagbubulong-bulungan. Okay sana yung bulong-bulungan na may kabulungan ka. Pero ang murmurings kasi ditong pagbulong-bulong, sarili mo lang ang kausap mo. Bulong-bulong. Ako na lang love. Haba na ng uso, amen? Ha? Ako lang ba ang anak niya? 10 kami, ako lang lagi nauutusan. Pero di naman siya nagreklamo doon sa Siyam. Siya lang. O, tapos inutos, anak, patayin mo nga yung ilaw. O, nalimutan niyang ibalik yung bibig niya, pinatay niya. Sumunod naman yung ilaw. Napatay niya yung switch, no? Amen? Oh, intindihan niyo po? Oh, dalawa lang naman yung ano diyan eh, yung Kristiyano humahaba yung mudoy eh. Yung yung bibig. Una pag nagmumurmur. Amen? Pangalawa pagka natamaan sa tithes and offering.
Okay? Yan. Humahaba yan. Amen? Bulong-bulong. Amen? Number 2 ay disputings. Disputings, dapat i-empty din natin to para ma-work out mo yung salvation. Hesitation and doubt, yan ay ibig sabihin ng disputings. This refers to doubting God's promises and hesitating at His commands. Our lives are to be emptied of these symptoms, both privately and publicly. Pag sinabing disputings, susurin mo muna sa kaloob-looban mo ay kahit malinaw naman yung sinabi, pero sa kaloob-looban mo may pagtatalo. Kaya di mo magawa agad kasi may pagtatalo. Akala mo, ako ba talaga? Pangalan ko ba talaga yung natawag? Di ba? Inutusan ka, gawin mo nga to. Gagawin mo na sana, kaya lang sa loob mo nagkaroon ng disputings. Ako ba talaga? Pero ikaw lang naman talaga ang ganun ang pangalan sa bahay niyo. Diba? Pero bakit di mo masunod? Kasi may disputing sa loob. Okay? Merong doubting, merong hesitation. Amen po? Parang Samuel lang yan eh. Sabi ng Panginoon, Samuel. Diba? Ang ginawa ni Samuel, pumunta kay Eli. Sabi ni Eli, hindi ako ang tumawag sa'yo, hindi kita tinawag. Okay? Balik na naman siya sa kwarto niya. Samuel. Punta na naman siya kay Eli. Okay? At least yun, kay Samuel, 3 beses siya tinawag ng Diyos, kay Eli siya pumupunta kasi di pa kilala ni Samuel ang Panginoon. Amen? Kaya yung pang-4, sabi ni Eli, pag tumawag ulit sa'yo, huwag ka nang umalis sa higaan mo. Sabihin mo na lang, magsalita ka po, makikinig ako. Nung sabihin ni Samuel yun, nagsalita na ang Diyos. Sabi niya, Samuel, secret lang natin to ha. Huwag mong sasabihin kay Eli. Okay? Huwag mong sasabihin kay Eli. Diba? Papalitan mo na siya bilang propeta. Okay? Kasi yung mga anak niya ay hindi pwedeng pumalit sa kanya dahil mga suwail at hindi umaano. Matanda na si Eli. Huwag mong sabihin sa kanya na ikaw ang pinili ko ah. Tapos maya-maya, nung tapos na sila mag-usap ng Panginoon, sabi ni Eli sa kanya, anong sinabi ng Diyos? Nagtatanong yung matandang high priest eh. Anong sinabi ng Diyos sa'yo? Siyempre, sabi ni Samuel, hindi ko daw sabihin sa'yo eh. Amen? Pero siyempre, matalino naman, may discernment yung mga propeta sa mga high priest eh. So, nahiwatigan na ni Eli na pinili na ng Diyos ang papalit sa kanya. Amen? So, okay yun na hindi mo pa kilala ang Panginoon at may hesitation ka. Pero yung kilala mo na, saved ka na, amen? At meron ka ng Holy Spirit, at alam mo na ang buhay mo ay dapat na sa paglilingkod, tapos nag-hesitation ka pa rin, diba? Sa basketball po, yan ang nakakatalo sa team nyo. Diba? Kapag ka isushoot mo na lang, andyan na ang ring, isushoot mo na, pinasa pa. Amen? Pero yung pinasahan, hindi nakatingin. Amen? Yan, kaya talo. Naagaw yung corona. Amen? Bawi na lang sa sunod. Maghintay kayo sa November, no? Okay. Parang may hugot yun, number 4. Diba? Number 4. Panghuli. A consequence. Consequence. Lagyan natin ng some consequences. Kasi marami to. Okay? Pag ikaw po ay natuto na mag-work out ng iyong salvation, ipinamuhay mo, isinabuhay mo, may mga consequences. Kaya nga ang word dyan sa verse 15 to 16, that ye may be, upang kayo ay maging. Yan. Upang kayo ay maging. Ano ang gagawin? Ano ang mangyayari? Number 1, o letter A, blameless. So pag winwork out mo pala ang iyong salvation with fear and trembling, sabi dyan, that you may be blameless. So pag sinabi pong blameless, no one can point a finger at us.
that is blameless. Walang pwedeng magturo sa'yo, walang pwedeng mangsisi sa'yo, kasi blameless ka. Amen? Pag sinabi pong blameless, hindi sinless. Okay? Sinful pa rin tayo, pero walang pwedeng ipula sa'yo dahil alam nila na lumalakad ka sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Blameless. Pangalawa ay harmless. Okay? Sabi diyan, that you may be blameless, that you may be blameless, that you may be blameless and harmless. Yan. Pag sinabi namang harmless, literally, unmixed. Yan ang ibig sabihin ng harmless. Unmixed. Not diluted by the world. Sabihin, walang mancha, walang halo. Okay? But full strength for the Lord. Okay? Harmless to the kingdom, okay, are those around us. Okay? Yan po yung word na harmless. So, magiging, ano ba yung harmless? Yung hindi ka nagiging salot, hindi ka naging katitisuran, hindi ka naging tampulan ng sisi. Okay? So, hindi lagi nakatingin sa'yo ang mga tao para sisihin ka. Pangatlo ay faultless. Tingnan niyo po ang word. Sabi diyan, without rebuke. Nakita niyo yan sa verse 15. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke. Without rebuke. Okay? So, this type of life stands in stark contrast to the standard of the world. Yung salita pong crooked, ang ibig sabihin ay bent. Yung salitang perverse, ibig sabihin ay to oppose. Okay? To turn against and plot against the truth. Okay? So, pag ikaw ay faultless, kakontra mo yung mga nasabi dyan. Kakontra mo yung crook, yung bent, yung perverse. So, sino lang ang makakagawa niyan? Siyempre, yung ligtas. Okay? Pag ligtas ka, nasa iyo ang potensyal na maging blameless, harmless, faultless. Okay, ano pa? Verse 16. Nightless. Yan ha. For the sake sa rhyme. Nightless. Bakit natin naisip yung nightless na yan? Basahin nyo yung 16. Sabi niya, holding forth the word of life. Sa verse 15 pa rin. That you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of the crook and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Pag may liwanag, di ba? Ang gabi ay nagiging parang araw kasi nawawala ang dilim kasi may liwanag. Ang tawag dyan, nightless. Amen po? So kapag ikaw ay Kristiyanong nabubuhay sa tama, para kang kandila, para kang flashlight, para kang liwanag sa buhay ng marami. Amen? At totoo naman yan, sinabi ni Jesus Christ, you are the light of the world. Diba? Ang city na nasa burol, hindi pwedeng maitago. Diba? Kapag may liwanag. 2 Corinthians 3:2, okay, basahin natin ito. 2 Corinthians 3:2. Sabi ni Apostle Paul dyan, you are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Okay? So tayo daw ay mga kasulatan, epistle na nakasulat sa puso ng ibang tao. Binabasa at nakikita ng ibang tao, ng lahat ng tao. Di ba ganun ang liwanag? Amen? Pag ang liwanag po ay nailagay mo sa ibabaw, di ba? Lahat ng nasa ilalim nun, di ba? Lilitaw. Okay? Marireveal yung nakatago. So, ang mga Kristiyano po ay kailangan ng mundong ito. Kasi ang mga Kristiyano ang taga-reveal ng mga kasalanan. Kaya kung ikaw, Kristiyano, lalo na ngayon, may eleksyon, di ba? Makita nawa yung tamang discernment sa puso natin. Amen po? Totoo na sometimes natatawa tayo sa mga kanya-kanyang plataforma. Tama? Pero kailangan ay ipag-pray natin
Kasi kapakanan ng bansa yan. Ipag-pray natin na piliin ng Diyos kung sino ang nararapat. Turuan ng Diyos ang mga tao dahil democratic country yan, hindi yan theocratic, di ba? At least kung theocratic, pag naglagay ang Diyos ng hari dyan, tapos. Walang pwedeng mag-oppose. Amen? Ang democratic kasi iba. A government of the people, by the people, and for the people. Okay? So, kaya kung sinong piliin ng taong bayan, yun yung mananalo. So, ang ipag-pray natin, bigyan ng Panginoon ng talino yung mga butante. Amen? Although maraming butante ngayon, ang sabi, lockdown kami. Amen? Lockdown kami. Hindi kami buboto kasi lockdown kami. Amen? Tingnan natin kung sino yung mga kandidatong nung ayuda hindi makapunta sa mga sulok-sulok. Pag eleksyon, nakakapunta sa mga sulok-sulok. Iyan yung iboboto natin. Amen? Joke lang po Huwag kayong masasaktan. Amen? Pero ang mga Kristiyano dapat nasa gitna tayo. Nasa gitna. Okay? Tinitingnan yung bawat anggulo. Kahit sobrang anggulo na talaga, tatayo ka pa rin sa gitna ng mga anggulo. Ang gugulo nyo. Amen? Mayroong laki sa hirap, mayroong dahil sa hirap, mayroong pinanganak ng mahirap, mayroong mahirap. Intindihin. Etc. Amen? So, punta ka sa gitna. Let God choose. And let the people decide. Diba? Pero prayer ng mga Kristiyano na i-guide ng Diyos yung puso ng pipili. Amen? Pero wag niyong alisin sa inyong senador, si Senator Alan. Amen? Kapatiran yan. Kapatiran. Okay? So, iboto niyo po. Kinakampanya ko yan si Senator Alan. Una, taga-tagig ako, taga-tagig siya. Amen? Pangalawa, may picture kami niyan. Amen po? Tapos sa mayor, siyempre, taga-tagig tayo, di Mayor Lani tayo. Amen? Ganun po yan, mga kapatid. Kayo naman kapatiran na ang ating suportahan. Amen? A challenge, a companion, a command, a consequence. So, blameless, harmless, faultless, nightless. Sa ating conclusion, 1 Peter 2:9. Okay? Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Sa Tagalog, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, aring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. So, tinawag pala tayo ng Panginoon hindi para maging kadiliman. Tinawag tayo para lumiwanag. Okay? So, wag nawa na ang liwanag na nasa iyo ay maging dilim. Napakalungkot niyan. Okay? Liwanag ka na, naging dilim pa. Amen? Parang yung tubo na tumubo pa. Amen? Dapat, kung liwanag ka na, amen, huwag ka nang magbigay pa ng chance na ang kadiliman muling sumibol sa buhay mo. Satan gusto niya maging dilim ulit tayo. Amen po? Isipin mo kung ako po ay di na save. Amen? Madilim na buhay ko, madilim pa mukha ko. Diba? Tapos magiging madilim pa yung patutunguhan ko. Sobrang dilim na yan. Amen? Okay? Pero nung ako'y na-save sa biyaya ng Panginoon, amen? So, nagkaroon ng liwanag. Maliwanag ang buhay. Amen? Salamat po sa inyong lahat at I hope na may natutunan kayo sa araw na ito. Huwag puro joke ang ilista. Amen? Okay? Ilista rin natin yung mga
prinsipyong natutunan natin. Sa di pa nagsisend ng selfie, mag-send kayo para sa ating attendance. Okay po? So, by the way, salamat po sa mga nagplano kanina na regalo sa akin. 2 regalo yung natanggap ko. At by your appreciation, na-appreciate ko po ang pag-appreciate nyo sa akin. Amen po? So, inulit kong kanina dahil naputol kaninang tanghali yung mga Grabe. So, mamaya po, payagan nyo ko na magkaroon ng copy nun. Okay? At yung mga ganyan ay tinitreasure ko po yan. Salamat po sa inyo mga kapatid ko. Salamat kay Christine Ashley Taniegra, Haina Alieba Aroma, Sterina Nebla, Jerry Sagadsad Santos, MJR Pumapon. Okay, so salamat mga kapatid. At praise the Lord, today ay nakapagbayad na po tayo sa ating rental. Okay? At solved na rin po yung ating mga bills. Okay? Ilaw, tubig. Okay? Converge. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, every month, almost 24, naglalaro sa 24 pataas yung ating expenses every month. Pero yan po ay nasusupply ni Lord. Amen? At hindi siya nagkukulang. Of course, may mga kapatid na ginagamit ang Panginoon para, di ba, magtulong-tulong. Ang gawain ay gumagaan pag nagtutulong-tulong. Okay? So, may mga pastor na nakakakwentuhan at kung paano nagsusurvive ang mga gawain, diba, sa kabila ng pandemic. At bawat isa sa amin may patotoo. Bawat isa ay mayroong kwento. Amen? Sa likod ng pandemic. Na ang Diyos ay di nagkukulang. Yan po ang tawag dyan, yung buod ng istorya. Amen? Nasa likod ng pandemic, may Diyos na hindi nagkukulang. Akala ni Satanas, maghihirap ang mga anak ng Diyos. Pero kabaliktaran ang nangyari. Provided ng Diyos lahat ng needs natin. Amen. Amen? So, to God be the glory. Ayan, si Angela, daming nagmamahal dyan. Amen? Daming nagmamahal. Salamat sa Panginoon. Mga anak ko, daming nagmamahal dyan. Okay? Ngayon, nag-aaksi ang dalawang yan. Amen? So, pero di nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral. Nasisipag mag-aaral yan. Amen? Si James, si John. Amen? At kulang na lang sa kanila ay sila ay maging kagaya ng papa nila na mahilig sa basketball. Amen? So, pag-pray niyo po. Amen? Patuloy tayong gabayan ng Diyos. Salamat po mga kapatid at mga visitors. Pagpalain kayo ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Tanging sa iyo lamang kami pumakanlong, Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa. Kayo ay Diyos na dakila noon pa man hanggang ngayon. Kayo ang Diyos na karapat-dapat luwalhatiin. Isa man sa iyong mga anak, di mo pinapabayaan, Lord. Thank you po sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Sa mga panahong kami nanghihina, nandyan ka. Sa mga panahong kami nawawalan ng lakas, nandyan ka. Sa panahon na kami ay nalilito, nandyan ka. Salamat, Panginoon, sa simbahang ito na ginagamit mo patuloy sa bawat pamilya po namin, Panginoon. Living Hope Families, Lord, we are so blessed because of you. We are so blessed because of many brethren na pinadala mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, prayer ko na pahabain mo ang buhay ng bawat isa at gawin mo pong kasiya-siya lagi sa kanilang buhay ang ministry at lagi, Panginoong, ma-enjoy nila ang paglilingkod po sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok, problema, sakit, magkaroon ng joy sa puso nila.
Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you mga kapatid. Nanay Tess, na-miss ka na namin. Okay, salamat po sa inyong pagdalo online, umaga at hapon. Amen. Sa mga visitors natin, tuloy lang. Tuloy lang po. Okay, so the Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. God bless everyone. Stay safe, stay healthy. While fake news are everywhere, good news matters.